May gagawin tayo ito. UE55RU7300G. Samsung ang tatak. Ito yung power supply niya. Tapos ito naman yung mainboard. Ang problema ng unit ay nagbi-blink lang yung red. Testing natin. Saksak ko lang siya. Tapos mapapansin nyo mayroon siyang ilaw. Tapos namatay yung ilaw. At nag-blink na yung red nya. Yan. Bubukas yan ulit. Tapos magbi-blink lang ulit yung red nyan. Okay, nag-blink na naman siya. Yan, blink na naman. So ganun lang yan, hindi yan mag-o-open ng continuous. So pag ganitong trouble, pag mga ganyan problema, ang una nyong gagawin dyan, check nyo yung power supply. Titingnan nyo kung buo yung power supply. So paano malaman kung buo yung power supply, buo yung backlight? So minsan kasi pag may damage yung backlight nito, pwedeng magka-problema din yung ganyan, yung magbi-blink. Yung minsan short yung ilaw sa body. So gagawin natin, tinanggal natin yung mainboard. Saksak ngayon natin. Yan. So mapapansin nyo, umilaw siya. Hindi siya namatay, no? So ibig sabihin, buo yung power supply natin. Buo din yung backlight natin. Kasi nag-normal operation yung ilaw niya. So kabit natin tong mainboard. Yan. Kabit natin mainboard. So dating step na gagawin ay minsan yung mga ganito may protect sa panel. Pag may sira yung panel, automatic magpo-protect siya. Hindi siya tutuloy. So try natin ito kung pag tinanggal ba natin yung ribbon, dalawa, kung magtutuloy ba yung operation ng mainboard. Yan, nakatanggal na yung dalawang ribbon yan. Pwede kasing gumana yung mainboard. Kung buo yung mainboard natin. Saksak ko lang siya. Yun, nag-backlight na siya. So dapat kung may problema yung mainboard natin, mamamatay yan. So hindi siya namatay. Nagtuloy-tuloy yung ilaw niya. Yun o. Naka-remove yung dalawang ribbon. Nagtuloy-tuloy yung ilaw niya. So pag ganyan problema, ibig sabihin yan, maaring buo na yung mainboard. Kasi nakuha na natin yung pinaka-problema niya. So load side ng ating topboard or panel ang may problema niyan. Pag nagtuloy-tuloy yung ilaw niya, pwede rin na kahit nakahang ito, magpo-protect. Pwede din ganun. Minsan ang issue nun, walang supply yung Deacon niya or yung DC to DC niya. Minsan open yung fuse. Nakatrouble ako dati niyan, open yung fuse, hindi nagkakaroon ng supply yung DC to DC niya. Nagpo-protect siya. So pwede rin yun. So gawin nyo, check nyo lang yung supply ng DC to DC niya or mag-abang kayo dito ng tester. Saksak nyo tapos mag-abang muna kayo ng test probe dito, DC, tapos saksak nyo. Titingnan nyo kung may lumalabas na supply rito. Pag may lumalabas tapos nagsa-shutdown, ibig sabihin nun, nagpo-protect yun. Pero kung pagsaksak nyo, wala talagang supply na lumabas, ibig sabihin nun, maaaring walang supply yung DC to DC nyo. So ngayon, dahil na-isolate na natin ang problema, so gagawin natin dyan, ikakabit ulit natin yung ribbon. Yan. Yung ganitong model at yung panel na ginamit nito ay mas madali ito i-isolate kung saan yung problema. Kasi nga, mayroong kaputol yung topboard nito. Pag mayroong kaputol yung topboard, mas madali siya hanapin kung saan may problema. Okay, so nakabit na natin yan. Tingnan nyo, mayroon siyang kaputol. Oh. Diba? Sa kabila, ganun din. May kaputol din yan. So gagawin natin, remove natin yung kaputol. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy yung ilaw. Pag nagtuloy-tuloy ang ilaw nito, parang may tumirang nito, may nag-tape na. May bakat eh. Yan. So angat lang natin to. Safety nyo lang na hindi magdikit sa body yung pinaka-ribbon natin. Pwede kasing magkaroon ng problema yan pag dumikit sa body, nag-short. Kaya safety nyo lang na hindi siya didikit sa body.
Okay, naudlos tayo. May dumating, may kumuha ng unit. So, makyat pa tayo dun sa bodega natin. Okay, so tuloy natin. So, ito na, nakaangat na tong ribbon niya para safe, hindi mag-short yung mga circuito natin. So, testing natin. Tingnan natin kung magtutuloy yung ilaw niya at mag-normal ba. So, nagtuloy siya, no? Yun, no? Nagtuloy siya. Okay, nagtuloy siya. Hindi siya namatay. Ibig sabihin dito may problema. Check natin yung display. Blanco. Walang display. Blanco siya. Blanco. Okay, bunutin muna natin ulit. So, nagtuloy siya, no? Nung tinanggal natin yung ribbon dito. So, gagawin nyo lang dyan ay hahanapin nyo lang yung clock signal dito. Kagaya niya, no? Yung clock signal natin, itong magkadikit-dikit na ito. Tapos, hanapin nyo kung mayroon siya dito. LC1, LC2, tapos clock signal na ito. Yan. Testerin nyo kung saan siya pumasok sa ating ribbon. Pwedeng nasa gilid, pwedeng medyo nasa gitna. So, mas maigi kung gamit kayo ng tester, buzzer, or resistance para matrace nyo kung saan banda yung problema nya. Okay? So, ito, titrace natin muna to kung saan banda, tapos maglalagay tayo ng blocking. Okay, so ito, nag-block tayo dyan. Dyan natin nakuha yung circuito. Try lang muna natin ito, hindi pa ito actual. Titingnan lang natin kung maglalabas yun ng display pag naikabit natin yan. Okay, so naikabit na natin, na-testing na natin. Tingnan natin kung lalabas siya ng display. Namatay, ano? Namatay siya. Nawala yung ilaw. Okay. So, nag-shutdown. Yun, bumukas siya ulit. Pero nagbi-blink na yung ilaw niya. Yan. So, ibig sabihin yan, pag nakahang yung ribbon, bumubukas siya. Pero pag tinape mo yung clock signal niya, namamatay siya. So, lipat tayo sa kabila. Okay, so lumipat tayo dito. Ganun din yung binlock natin dito. Yung center din ng ribbon natin. Dandahan lang, baka mapunit. Yan, o. Mapapansin mo yung pagitan na yan. Ito. Hanggang kabila. Yan. Yung maninipis na circuit, yan yung binlock natin. Yan, lahat yan binlock na natin yan. Yan. So, try ngayon natin. Okay, so naibalik na natin siya. Testing ngayon natin. Titingnan natin kung magbubukas yung ilaw nito. Kung magtutuloy-tuloy siya. Ayan. So, nag-backlight siya. Parang nagtuloy na siya, no? Yun, nagtuloy na siya. Ibig sabihin nun, dito kanina sa una nating set, akala natin dito ang problema. So, nung nilagyan natin siya ng blocking, namamatay pa rin siya. Ibig sabihin, hindi dito ang problema ng unit natin. So, ginawa natin, lumipat tayo dito, nag-block tayo dito, at bumukas siya. Tingnan natin kung may display ito. Yan, no? May display siya, no? Yun. So, okay naman, makinis naman siya. No? Pero, wag mong asahan yung mga ganitong problema, ay magiging perfect talaga yung screen. Dahil minsan, talagang may lumalabas na lines. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, or medyo marami. So, depende pa rin sa gamit na panel or sa sira ng panel. Kasi, pag malala yung sira, talagang may lalabas na lines. Pag hindi naman malala, pwedeng walang lines. So, swerte. So, ang naging problema ng unit, itong side na ito. So, nung nag-block tayo dito, okay na. So, yung mga ganitong blocking, pag nakuha na natin yung display tapos maayos na, hindi na natin siya binabago. Yun na yun. Hindi na tayo nagbabago pa ng blocking natin. Okay? So, sana makatulong. Mas madali ito i-isolate. Hanapin yung problema kaysa mga ibang top board na walang kaputol. Ito kasi may putol, kaya madali siya hanapin. Saka madali din siya i-block. Pwede ka mag-blocking dito or pwede ka rin mag-remove ng resistor dito. Kasi ito mayroon din yun. Mayroon din siya data dito sa dulo, nakatago. Yan, may data din siya. So, madali din siya hanapin.
Pwede dito cutting method or remove ng resistor, pwede ring tape method. So yung ginawa natin dito ay tape method para may palabas natin yung display ng ating unit. Yan. So kailangan na lang ng signal. Okay. So ang may-ari nito or yung nagdala ng unit na ito ay technician din. Yung suki ko rin sa pagpapagawa. Nag-try din siya mag-tape method, kaya lang dito sa side na ito nag-tape method. Yan, ito yung gamit niya. Oh. Yan, ito yung gamit niya, sabi niya hindi daw niya mapapagana. Hindi niya alam kung saan banda yung iti-tape. Kasi nga nakakalito talaga yung circuito nito. Pero kung gagawin mo para mas madali, kunin mo yung clock signal dito, hahanapin mo siya dito. Yun, isa-isahin mo. Pag nahanap mo, yun na yung titape mo. Mas madali yun. Kaysa manghula-hula ka na lang dito, maglagay ka ng tape, medyo sumasabit yun. So, mas maganda kung step by step ang gagawin para mas madali ang repair. Okay, so okay na ito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.